Bata pa lamang kami ni Maya, matalik na kaming magkaibigan. Sa aming munting baryo, kami kilala bilang magkaparehas sa lahat ng bagay. Palaging magkasama sa tuwa't hirap at sa lahat ng aming laro at kalokohan. Isang mainit na hapon ng Sabado, nagpasya kaming magpunta sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Madalas naming marinig ang mga kwento tungkol dito. Sabi ng mga matatanda, may mga alaalang nagtatago sa loob na hindi dapat guluhin. Sa simpleng pag-usisa, hindi namin napigilang makapasok. Ang bahay ay tila iniwan ng biglaan. Ang mga kasangkapan ay puno ng alikabok, ngunit maayos pa rin ang pagkakaayos. Si Maya ay palaging masigasig at hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay. Tara, Lito, tingnan natin kung ano ang nasa itaas na palapag. Anyaya niya habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman habang kami umaakyat sa lumang hagdan. Ang mga yabag namin ay lumilikha ng mga tunog na tila bumabalik sa amin ang kanilang mga eko. Pagdating namin sa itaas, natagpuan namin ang isang pintuan na tila hindi bagay sa iba pang bahagi ng bahay. Ito'y yari sa matibay na kahoy at may mga ukit na hindi pamilyar sa amin. Parang may kung anong kakaiba sa pintuang ito, wika ni Maya habang hinahaplos ang mga ukit. May biglang malamig na hangin na dumaloy mula sa ilalim ng pinto na nagpadama sa amin ng kakaibang kilabot. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para buksan ito, pero sa isang iglap, hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahang pinihit. Nabuksan ang pintuan ng may mahinang tunog na tila isang buntong hininga mula sa kabilang mundo. Sa loob, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa amin na tila nag-aanyaya. Ang mga anino namin ay naglaho habang kami tinatangay ng liwanag. Sa pagpasok namin, humarap kami sa isang lugar na hindi ko mawari kung saan. Ang paligid ay napapalibutan ng mga halaman na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ang mga bulaklak ay kumikinang at ang mga puno ay may mga dahong parang salamin. Tahimik ang lugar, pero puno ng mga tunog ng kalikasan. Mga huni ng ibon na tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakatakot, nagbibigay ng pakiramdam na parang may nag-aalaga sa amin. Ano ito, Lito? Tanong ni Maya, nanginginig ang boses, ngunit may halong pananabik. Hindi ko alam ang isasagot. Parang isang panaginip ang lahat, pero alam kong kami igising. Hindi ko alam, Maya, pero parang isang lihim na mundo ito, sagot ko habang patuloy naming iniikot ang aming mga mata sa paligid. Habang kami naglalakad, naramdaman namin ang bigat ng aming mga hakbang sa lupa na tila buhay. Lumapit kami sa isang maliit na lawa na may tubig na parang kristal at sa ilalim nito'y may mga isdang may mga pakpak. Lahat ay tila mahika at sa bawat hakbang namin, lumalalim ang aming pagtuklas sa lugar na iyon. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa amin. Paano kami makakabalik? Habang iniisip namin ito, may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Nilingon ko si Maya at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong takot at pagkasabik na nararamdaman ko. Sa aming pagharap, isang figura ang lumitaw mula sa kagubatan, hindi namin ito inaasahan. Sa likod ng lumang paaralan kung saan ang mga anino ng mga puno ay tila nagkukwento ng mga sinaunang lihim, doon namin natagpuan ni Luis ang pintuang yari sa lumang kahoy. Ang pintuang iyon ay tila bahagi ng dingding na matagal nang hindi napapansin ng sinuman. Gabi-gabi, sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang isipin ang mga posibilidad na nag-aabang sa likod nito. Ngayon, naisip naming oras na para tuklasin ang misteryo. Sigurado ka ba, Ana? Tanong ni Luis habang hawak ang flashlight na may bahagyang nanginginig na kamay. Alam kong kinabahan siya, pero ang pagnanasa niyang malaman ang hindi pa nalalaman ay hindi maikakaila. Baka may multo diyan o kaya naman kung may multo man,
Baka pwede natin silang gawing kaibigan, hindi ba? Pabiro kong sagot, pilit na pinapawi ang kaba sa sarili. Pero sa totoo lang, may kung anong kaba rin akong nararamdaman. Ang pintuan ay tila may puwersang humihila sa amin. Hindi ito karaniwang pintuan. May kakaiba sa mga ugit na nakapalibot dito. Mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Dahan-dahan kong inabot ang doorknob. Sa aking paghawak, isang malamig na hangin ang pumaligid sa amin. Nagkatinginan kami ni Luis, pareho naming naramdaman ang kakaibang enerhiya. Isang malalim na hinga at sabay kaming pumasok. Sa likod ng pintuan, isang kagilagilalas na tanawin ang bumungad sa amin. Isang mundo na tila mula sa mga kwento ng mga bata, mga puno na may kumikinang na dahon, mga ulap na hindi karaniwang makikita sa kalangitan. Ang lahat ay nag-uumapaw sa kulay at ang hangin ay puno ng mga tunog na tila musika. Hindi ito totoo, bulong ni Luis, pero ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa tuwa. Parang nasa isang panaginip tayo. Sa kabila ng aming pagtataka, naglakad kami sa makipot na daan. Sa paligid may mga kakaibang nilalang na nakatingin sa amin. Mga ibon na may mga pakpak na parang bahaghari. Mga maliliit na hayop na tila gawa sa liwanag. Ang lahat ay parang nag-aanyaya. Nag-aanyaya sa amin na tuklasin pa ang kanilang mundo. Habang naglalakad, napansin namin ang isang malaking puno sa gitna ng isang parang. Ang puno ay puno ng mga bulaklak na kumikinang sa dilim, tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Parang ito ang sentro ng lahat ng ito, sabi ko kay Luis. Baka dito natin matuklasan ang mga sagot sa mga tanong natin. Dahan-dahan kaming lumapit. Sa ilalim ng puno, may isang bilog na bato na may mga ukit na katulad ng nasa pintuan. Ang mga ukit ay tila gumagalaw, parang may sariling buhay. Hindi namin maipaliwanag, pero parang may koneksyon ng mga ito sa amin. Habang nakatitig kami, isang boses ang umaling-awngaw mula sa kawalan. Ikaw ang napili, ikaw ang tagapangalaga ng lihim na ito. Nagkatinginan kami ni Luis, hindi makapaniwala sa narinig. Sino ang nagsalita? Bakit kami? Sa gitna ng aming pagtataka, biglang nagbagong anyo ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang magliwanag at ang mga nilalang sa paligid ay tila nagtipon sa paligid namin. Mula ngayon, kayo ang may responsibilidad na pangalagaan ang pintuang ito, sabi ng boses. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lamang kayo ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Biglang nagdilim ang paligid at sa isang iglap, bumalik kami sa likod ng lumang paaralan. Ang pintuan ay naroon, ngunit may kakaibang pagbabago. Ang mga ukit sa pintuan ay tila mas komplikado na ngayon at ang puwersa nito ay mas malakas. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bago ko pa man maisip ang sagot, isang kaluskos ang narinig namin mula sa likuran. Sa silong ng mga puno, may isang figura na nagmamasid. Isang tao na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, at ang kanyang ngiti ay tila may lihim na nais ipahayag. Hindi kayo nag-iisa sa lihim na ito, sabi niya, bago tuluyang naglaho sa dilim. Nagkatinginan kami ni Luis, pareho naming nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa paglipas ng mga araw, alam naming hindi na ito ordinaryong laro. Ang lihim na pintuan ay nagbigay sa amin ng bagong mundo, ngunit kasabay nito ay isang misyon na dapat naming tuparin. At sa likod ng bawat hakbang, may mga mata na nakamasid, naghihintay sa susunod naming kilos. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang, at ang mga tanong ay tila hindi nauubos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pagkakaibigan ang magiging pinakamalakas naming sandata. Sa harap ng mga pagsubok, kami ay magkasama, handang tuklasin ang mga lihim ng pintuang ito. Pagkatapos ng aming natuklasan sa likod ng lihim na pintuan, hindi na naging katulad ng dati ang aming mga buhay. Ako si Miguel
at kasama ko ang aking matalik na kaibigang si Lara sa bago at kakaibang mundong ito. Matapos naming makita ang pintuan sa likod ng lumang aklatan, parang wala nang balikan. Naaalala ko pa ang reaksyon ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at saya, habang ako naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa aming nadiskubre. Sa unang bahagi ng aming paglalakbay, kami napadpad sa isang kagubatang hindi pa namin nakikita sa totoong mundo. Ang mga puno rito ay napakataas at tila nag-aabot sa langit, habang ang liwanag mula sa araw ay dumaraan sa mga dahon na lumilikha ng mga aninong naglalaro sa lupa. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit ang pakiramdam ko'y para kaming nasa ibang dimensyon. Ang hangin ay sariwa at puno ng halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Habang kami naglalakad, napansin ni Lara ang isang kakaibang marka sa puno. Isa itong simbolo na tila ba isang sinaunang sulat. "Miguel, tingnan mo ito," kanyang sabi habang itinuturo ang marka. Parang may nais ipahiwatig. Nang ilapit ko ang aking kamay sa marka, bigla itong kumislap at nagsimula kaming makarinig ng mga bulong. Unang beses kaming nakarinig ng ganoong tunog, tila ba tawag mula sa kalaliman ng kagubatan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko kay Lara, ngunit siya'y umiling lamang, halatang naguguluhan rin. Patuloy kaming naglakad, sinusundan ang mga simbolo sa mga puno, hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Doon namin nakita ang isang maliit na lawa na may kristal na malinaw na tubig. Sa gitna ng lawa ay may isang malaking bato at sa ibabaw nito ay ang isang antigong kahon. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagkaramdam, halong takot at pananabik. "Lara, sa tingin mo ba ay dapat nating tingnan iyon?" Tanong ko habang nagdadalawang isip kung tatawid sa tubig. Sa tingin ko, ito na ang pagkakataon natin para malaman ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Sagot niya na puno ng determinasyon. Nang kami makalapit sa bato, napansin namin na ang kahon ay may parehong simbolo na nakita namin sa puno. Nang buksan namin ito, isang liwanag ang lumabas at bumalot sa amin. Sa isang iglap, ang paligid namin ay nagbago. Ang kagubatan ay napalitan ng isang kabundukan na may tanawin ng mga ulap at malalayong nayon. Laking gulat namin nang makita na hindi lamang kami ang naroon. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga kabataan na tila ba may iniindaring paglalakbay. Agad kaming nagtungo sa kanila at sa aming paglapit, napansin kong may hawak silang piraso ng papel na may parehong simbolo. "Anong ginagawa ninyo rito?" Tanong ng isang batang lalaki na may pulang buhok. "Hindi ba kayo natatakot sa mga bantay ng lugar na ito?" "Bantay?" Tanong ni Lara. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabahala. "Wala kaming alam tungkol sa mga bantay na sinasabi mo." "Sumusunod sila sa mga makakapagbukas ng kahon," sabi ng batang babae na kasama nila. "Kailangan nating magkaisa. Ang lihim na ito'y hindi dapat mapasakamay ng mga may masamang balak." Habang nag-uusap kami, bigla namang lumitaw ang isang anino mula sa likod ng mga bato. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab at ang kanyang boses ay singlamig ng yelo. "Kayo ba'y mga tagapag-ingat ng lihim?" Ang tanong ng nilalang na nagpakilalang isa sa mga bantay. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok at sinabi sa sarili na ito na ang oras upang magdesisyon. "Kami narito upang protektahan ang lihim." Sagot ko, may halong kaba at tapang. Ngunit bago pa man kami makahanap ng paraan upang makaalis, isang malakas na pagyanig ang nangyari at ang lupa sa ilalim namin ay nagsimulang pumatak. Hinila ko si Lara at ang ibang mga bata, ngunit ang mundo sa ilalim namin ay tila ba may sariling buhay. Habang bumabagsak kami sa kawalan, narinig ko ang tinig ng bantay. "Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang."
Sa huling sandali bago kami tuluyang lamunin ng kadiliman, naisip ko kung tama ba ang desisyon naming tahakin ang landas na ito. Ngunit isa lang ang malinaw, wala nang balikan. At ang lihim ng pintuan ay mas malalim pa kaysa sa aming inaasahan. Pagkatapos namin matuklasan ang lihim na pintuan sa lumang bahay ni Lola Ising, tila nagbago ang lahat. Hindi na kami nakontento sa simpleng pagtakbo sa kalye o paglalaro ng habulan sa bakuran. Ang bawat araw ay puno ng pananubik at takot na baka may ibang makakita sa pintuan at maisiwalat ang aming lihim. Isang Sabado, nagpasya kami ni Marco na bumalik sa bahay ni Lola Ising para muling silipin ang pintuan. Naalala ko pa ang aming mga hakbang na nag-echo sa tahimik na hallway habang papalapit kami sa pintuan. Parang may kumakabog sa dibdib ko, hindi ko mawari kung sa kaba o sa excitement. Pagbukas namin ng pintuan, bumungad sa amin ang tanawin ng isang mundo na tila sa imahinasyon lamang nabubuhay. Ang mga puno ay may kulay na di mo makikita sa kahit anong bahagi ng mundo. Ang langit ay tila kinulayan ng artistang may kakaibang panlasa. Sa gitna ng lahat ng ito ay naroon ang isang matandang babae na nakaupo sa isang lumang bangko. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya sa amin, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Hindi siya ang tipo ng matanda na nakakatakot o may masamang balak. Sa halip, may aura siyang pinapakalma ang aming mga kaba. Ano po? Sino po kayo? Tanong ni Marco, hindi maikukubli ang kanyang pag-aalala. Ang pangalan ko ay Altia, sabi ng matanda, at ako ang tagapangalaga ng mundong ito. Nagtinginan kami ni Marco. Tagapangalaga? Mundo? Paanong nagkaroon ng ganitong klasing mundo sa likod ng pintuan sa lumang bahay ni Lola Ising? Maraming taon na ang nakalipas, ako'y hinirang na magbantay sa lugar na ito. Patuloy ni Altia. Kayo ang unang mga bisita ko mula sa inyong mundo. Nagtataka pero puno ng interes, tinanong ko siya. Ano po ang meron dito na wala sa amin? Ngumiti si Altia at kahit paano'y nagbigay iyon sa akin ng kaunting kapanatagan. Dito, ang mga tao ay natutong mabuhay ng payapa nang may malasakit sa isa't isa. Walang inggit, walang kasakiman. Dito ang kalikasan ay aming kaibigan. Habang nag-uusap kami, di ko maiwasang mapansin ang isang bagay sa paligid. Sa likod ni Altia, sa gilid ng kakahuyan, may isang ilaw na kumikinang. Parang may sariling isip ang ilaw at patuloy na kumikislap sa isang ritmo na tila may mensahe. Lola Altia, ano po ang ilaw na yon? Tanong ni Marco na halatang napansin din ito. Bumuntong hininga si Altia, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Iyan ang bantay ng pintuan, ang ibang pintuan. Nagkatinginan kami ni Marco. Ibang pintuan? Ibig sabihin, hindi lang isang mundo ang matatagpuan sa likod ng lihim na pintuan. Marami pang pintuan sa mundong ito at bawat isa ay may sariling kwento. Ngunit hindi lahat ay dapat buksan. Babala ni Althea. May mga mundo na puno ng panganib na hindi dapat pasukin ng walang kahandaan. Hindi ko alam kung bakit, pero may nagtulak sa akin na lumapit sa kumikinang na ilaw. Parang may humihila sa akin, isang hindi maipaliwanag na puwersa. Sinundan ako ni Marco, bagamat bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Habang papalapit kami, unti-unting nagiging malinaw ang anyo ng isang pintuan, mas maliit kaysa sa unang pintuan na aming nakita. Ang ilaw ay nagmumula sa gilid ng pintuan, tila nag-aanyaya ngunit may babala. Nais niyo bang buksan ito? Tanong ni Althea na ngayon ay nasa likuran na namin. Mag-ingat kayo sapagkat ang bawat pintuan ay may kapalit na hindi ninyo inaasahan. Tumango kami ni Marco, sabay na nagdesisyon na buksan ang pintuan. Sa bawat pag-ikot ng doorknob, ang ilaw ay lalong lumakas at ang hangin ay tila pumapaspas sa paligid namin. Pagbukas namin ng pintuan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin.
Isang mundo na puno ng mga nilalang na tila mga panaginip lamang. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang mga mata ng nilalang ay tila puno ng lungkot at ang kanilang mga galaw ay mabagal. Biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Paglingon namin, isang anino ang bumabalot sa pinto. Hindi ito si Altia, kundi isang figura na hindi namin inaasahan. Mag-ingat kayo, bulong ng figura na tila nagmumula sa isa pang mundo. Hindi lahat ng maganda ay mapayapa. Bago pa kami makapag-react, naramdaman kong may humihila sa akin papasok sa pintuan at ang mundo namin ay unti-unting naglalaho. Sa isang iglap, kami ay nasa isang lugar na hindi namin kilala at ang pintuan ay nagsara sa likuran namin na parang walang balak kaming pabalikin. Naisip ko sa aming paglalakbay na hindi lahat ng pintuan ay dapat buksan. Ngunit wala na kaming magagawa kundi harapin ang hamon ng bagong mundo. Ang paglalakbay namin ni Lila patungo sa kakaibang mundo sa likod ng lihim na pintuan ay puno ng mga tanong at paminsan-minsang kaba. Sa simula, ang takot ay hindi maikakaila. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pintuan. Subalit, ang kuryosidad at ang hindi maipaliwanag na damdamin na tila kami ay tinatawag ng lugar na iyon ay mas malakas kaysa sa takot. Nang buksan namin ang pintuan, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa amin. Para kaming naiwan sa loob ng isang labirint ng mga kulay at hugis na tila bang ang mundo namin ay binura at pinalitan ng isang kaleidoskop ng mga panaginip. Sa bawat hakbang na isinasagawa namin, ang sahig ay nagbabago ng anyo. Mula sa damo na may mga kumikinang na hamog hanggang sa mga lumulutang na bato na tila hinuhubog ng hangin. Rico, tingnan mo ang mga puno. Bulalas ni Lila habang tinuturo ang mga puno na may mga dahon na kumikislap sa iba't ibang kulay. Ang mga trunks nito ay tila gawa sa kristal na sumasalamin sa ilaw na nagdadagdag ng misteryo sa paligid. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking balikat. Parang may mga matang nakatingin sa amin, mga nilalang na hindi namin maaninag, ngunit alam kong naroon. Lila, may pakiramdam ako na hindi tayo nag-iisa. Bulong ko sa kanya habang ang mga mata ko ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hinahanap ang anumang palatandaan o gabay na magbibigay linaw sa misteryo ng lugar. Hanggang sa umabot kami sa isang malaking lawa na tila hindi pangkaraniwang tubig. Ito ay parang salamin na walang ripple kahit na hinahanginan. Sa gitna ng lawa, may isang maliit na isla na tila lumulutang, puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Hindi ba't parang paborito mong bulaklak ang mga iyon, Rico? Tanong ni Lila habang nakangiti. Napansin ko rin na ang mga bulaklak ay katulad ng mga naipinta ko sa aking sketchbook. Mga imahe na hindi ko alam kung saan nanggaling. Sa pag-iisip kong iyon, napansin ko ang isang maliit na bangka sa gilid ng lawa. Dapat ba nating subukan? Tanong ko kay Lila, habang ang bangka ay tila yayain kami na sumakay. Sumakay kami at nagsimula kaming tumulak patungo sa isla. Habang papalapit kami, naramdaman kong bumibigat ang aking dibdib. Parang may nakatagong sikreto na nagpipilit na lumabas. Sa paglapit namin, ang mga bulaklak ay tila mas nagiging maliwanag. At sa gitna ng mga ito ay may isang maliit na kahon, parang isang antik na may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko maipaliwanag. Paglapit namin sa kahon, narinig ko ang isang mahinang bulong, parang tawag mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Buksan mo, Rico, sabi ng bulong na parang alon sa hangin. Nagdadalawang isip ako, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Ang aking mga kamay ay nag-aalangan, ngunit hindi ko mapigilan. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na kristal na tila may sariling buhay. Nang hawakan ko ito, biglang nagbago ang paligid.
Ang mga bulaklak ay nagsimulang umikot sa paligid namin, nagiging mga imahe ng mga alaala na hindi ko matandaan. Kasama sa mga alaala ay ang mga eksena mula sa aming kabataan ni Lila, mga larong aming nilalaro, mga pangarap na aming binuo. Ngunit sa gitna ng mga alaala ay may isang imahe na hindi ko inaasahan. Isang bata na katulad ko, ngunit may kakaibang mga matang puno ng lihim. Sino siya, Rico? Tanong ni Lila na tila nababahala sa nakita. Hindi ko alam ang sagot. Ang bata sa imahe ay nagsimulang magsalita. Rico, ako ay ikaw. Ako ay ang bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang itinago. Sa kanyang mga salita, biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng mga panaginip na madalas kong tinatakasan, mga pangarap ng mga lugar na hindi ko maabot, mga damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sa pagkagulat, binitiwan ko ang kristal at ang buong paligid ay nagsimulang magbago. Ang isla ay tila bumabalik sa pagiging ordinaryo, ngunit ang mga bulaklak ay naglaho, iniwan kaming magkaibigan na tila nagising sa isang panaginip. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang realization na ang lihim na pintuan ay hindi lamang daan patungo sa ibang mundo, ito rin ay daan patungo sa mga bahagi ng sarili na hindi ko pa natutuklasan. Sa likod ng misteryo ay hindi lamang ang ibang mundo, kundi ang sarili kong pagkatao na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Rico, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Lila na tila nag-aalala ngunit puno ng pag-asa. May mga bagay na kailangan nating tuklasin, Lila, hindi lamang sa lugar na ito, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Sagot ko habang ang pintuan ay tila nagmamasid sa amin, nag-aalok ng mas marami pang sikreto. At habang naglalakad kami pabalik, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula lamang ng mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng mga tanong, misteryo, at ang hindi maipaliwanag na pakikipagsapalaran sa loob ng aming mga sarili. Sa kabila ng aming takot, ang pagkakatuklas namin sa pintuang iyon ay tila isang pangarap na hindi namin inaasahan sa aming musmos na isipan. Ako, si Lila, at ang aking matalik na kaibigan na si Marco ay hindi makapaniwala na ang pintuan sa likod ng lumang aparador sa bahay ng lola ni Marco ay may kakayahang magdala sa amin sa ibang mundo. Isang mundo kung saan ang mga batas ng pisika ay tila nababaluktot at ang mga karaniwang bagay ay nagiging kamangha-mangha. Sa unang hakbang namin sa pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang paligid ay puno ng kakaibang liwanag, halos mistiko, na nagmula sa tila mga lumilipad na alitaptap na puno ng kulay. Ang amoy ng hangin ay sariwa at may halong kakaibang halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam ay para bang kami ay napunta sa isang engkantadong gubat. Lila, tingnan mo, sabi ni Marco habang itinuturo ang isang napakalaking puno na may mga bunga na kumikinang sa dilim. Ang mga bungang iyon ay may iba't ibang kulay, pula, asul, dilaw at berde, at tila ba nagsasayaw sa hangin sa bawat ihip ng hangin. Huwag kang lalayo, Marco, paalala ko sa kanya. Alam kong kahit paano ay hindi kami ligtas sa lugar na ito. Ngunit ang pagkamausisa namin ay mas malakas kaysa sa aming takot. Nagpatuloy kami sa paglalakad, palalim sa gubat na iyon. Habang kami ay naglalakbay, marami kaming nakikitang mga nilalang na hindi namin akalaing posible. May mga paru-parong may pakpak na parang salamin, mga kuneho na may mga sungay, at mga ibong may buntot na tulad ng bahaghari. Ang kagandahan ng lugar ay nakakaakit, ngunit sa likod ng aming isipan, alam namin na may misteryo itong dala. Marco, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang napapansin ang kakaibang paggalaw ng hangin sa paligid namin. O parang may sumusunod sa atin, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nagmadali kaming maglakad,
Sinisikap na huwag ipakita ang aming takot. Ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman namin ang presensya ng kung anumang bagay na sumusunod sa amin. Hanggang sa narinig namin ang isang matinis na tunog na pumukaw sa aming atensyon. Isang tunog na tila isang awit, ngunit puno ng lungkot at pangungulila. Lila, kailangan natin itong sundan, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sige, pero mag-ingat tayo, sagot ko. At magkasama kaming nagpatuloy sa direksyon ng tunog. Habang palapit kami ng palapit, ang tunog ay naging mas malinaw at kami ay nagulat sa aming nakita. Isang nilalang na tila mula sa engkanto, isang babae na may mahaba at kumikinang na buhok ang nakaupo sa lilim ng isang puno. Ang kanyang awit ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kwento na hindi maikukuwento ng sinumang mortal. Marco, sino siya? Tanong ko, ngunit bago pa man makasagot si Marco, ang nilalang ay tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila sumisiyasat sa aming mga kaluluwa at sa isang iglap, nararamdaman kong tila kami ay bahagi ng kanyang kwento. Mga bata, hindi kayo dapat nandito, sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kabaitan. Ngunit dahil nandito na kayo, may isa akong hiling na dapat niyong tuparin. Ano yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-uusisa. May isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Isang susi na magbubukas sa pintuan ng kalayaan. Sagot ng nilalang. Kung matutulungan ninyo akong hanapin ito, makakabalik kayo sa inyong mundo ng ligtas. Sa pagkakataong iyon, naramdaman namin ang bigat ng aming sitwasyon. Ang pintuan na nagdala sa amin dito ay tila isang patibong at ang tanging paraan para makabalik ay ang pagtupad sa hiling ng nilalang. Marco, kailangan natin itong gawin. Bulong ko sa kanya at sumang-ayon siya. Kahit pa ang kaba sa aming dibdib ay hindi maalis. Habang kami ay nag-uusap, biglang lumakas ang hangin at naramdaman namin ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang nilalang ay biglang nawala at kami ay naiwan sa isang mundo na tila nagbago ang anyo. Ang gubat ay naging mas madilim at ang mga nilalang sa paligid ay biglang naglaho. Lila, ano ang nangyayari? Tanong ni Marco at bago pa man kami makapagsalita, biglang bumukas ang isang bagong pintuan sa harap namin. Mas maliit, ngunit puno ng liwanag. May ibang pintuan ulit? Sigaw ko, ngunit bago pa man kami makalapit, narinig namin ang isang boses na tila mula sa aming mundo na tumatawag sa amin. Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang boses na iyon ay maaaring ang susi sa pagbabalik sa aming mundo. Ngunit ang tanong ay, sino ang nasa likod ng pintuan na iyon? Sino ang tumatawag sa amin sa gitna ng kaguluhang ito? Sa pagpasok namin sa bagong pintuan, alam namin na ang aming kwento ay papunta sa isang mas malalim na misteryo. Isang misteryo na hindi lang tungkol sa ibang mundo, kundi tungkol sa aming pagkakaibigan at sa aming sariling pag-iral. Minsan, habang naglalakad kami ni Lila sa kakahuyan, naramdaman kong may kakaiba sa hangin. Parang may bumubulong sa amin. Isang uri ng tawag na hindi ko maipaliwanag. Tumigil kami sa tabi ng isang lumang puno na tila may lihim na itinatago. Isa itong higanting puno, ang pinakamalaki sa lahat ng nakita ko, at ang mga ugat nito ay parang kamay na nakayakap sa lupa. Nararamdaman mo ba iyon, Marco? Tanong ni Lila habang nakatingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Tumango ako. Alam kong pareho naming nararamdaman ang kakaibang enerhiya. Para bang may puwersang humihila sa amin palapit sa puno. Lumapit kami at doon namin napansin ang isang ukit sa puno. Isang simbolo na hindi namin alam ang kahulugan, ngunit tila pamilyar sa amin. Hinaplos ni Lila ang simbolo at bigla itong kumislap. Sa isang iglap,
bumukas ang isang pintuan sa gilid ng puno, na para bang bahagi ito ng isang lihim na daan patungo sa ibang mundo. Napatingin kami sa isa't isa, parehong may halong takot at pagkasabik sa aming mga mata. Sa tingin mo, dapat ba natin itong pasukin? Tanong ko kay Lila habang ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Oo, Marco, pero mag-ingat tayo. Sagot niya, mahigpit na hawak ang aking kamay. Sa loob ng pintuan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Isang mundo na puno ng kulay kung saan ang mga halaman ay kumikislap sa iba't ibang liwanag at ang hangin ay puno ng musika. Hindi ito katulad ng anumang mundo na naisip namin. Parang isang pangarap na nabuhay. Habang naglalakad kami, nakaramdam kami ng kakaibang presensya. Hindi kami nag-iisa. May mga nilalang na nagmamasid sa amin, mga nilalang na parang mula sa kwento ng mga diwata. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, ngunit hindi sila nagsalita. Napansin namin ang isang batang babae na nakaupo sa tabi ng ilog, nakatingin sa amin. Siya'y may kakaibang aura at parang alam niya kung sino kami. Lumapit kami sa kanya at siya'y ngumiti. Kayo ang mga pinili, sabi niya na ikinagulat namin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko habang si Lila ay nakatutok ang tingin sa kanya. Ito ang mundo ng mga lihim at kayo ang may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Paliwanag niya. Ngunit may panganib din itong dala. Biglang lumakas ang hangin at ang mga puno ay nag-ugong. Parang may paparating na panganib. Ang batang babae ay tumayo, ang kanyang mga matay puno ng babala. Kailangan ninyong magmadali. May oras lamang kayo upang matuklasan ang sikreto ng mundong ito bago ito magbago. Sabi niya, hindi na kami binigyan ng pagkakataong magtanong. Nagpatuloy kami sa paglakad, sinusundan ang daan na tila nagsasalita sa amin. Parang isang labirint na walang hangganan. Habang lumalalim kami sa mundo, nararamdaman namin ang bigat ng misteryo sa aming mga balikat. Sa isang sulok ng kagubatan, natagpuan namin ang isang lumang aklat. Ito'y nakapatong sa isang pedestal na gawa sa bato. Ang mga pahina nito ay puno ng mga larawan at kwento tungkol sa mga sinaunang nilalang at mahiwagang mundo. Isang pahina ang tumawag sa aming pansin. Isang kwento tungkol sa dalawang kaibigan na nakahanap ng lihim na pintuan na tulad ng aming karanasan. Habang binabasa namin ang kwento, napansin naming may nawawalang bahagi. Isang pahina na tila sinadyang tanggalin. Nagtanong kami sa aming mga sarili, ano ang nasa pahinang iyon? Ano ang maaaring naglalaman ng mga sagot sa aming mga tanong? At doon, sa gitna ng aming pag-iisip, narinig namin ang isang tunog, isang pagkaluskos mula sa likuran namin. Napalingon kami at nakita ang isang anino na gumagalaw sa dilim. Isang nilalang na hindi namin maaninag ang mukha, ngunit ang presensya nito ay nakakatakot. Marco, oras na para umalis, sabi ni Lila habang ang takot ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ngunit bago kami makagalaw, narinig namin ang tinig ng batang babae. Hindi kayo pwedeng umalis nang walang sagot. Ang lihim ng mundo ay nasa inyong mga kamay. Unti-unting naglaho ang anino, ngunit alam namin na may mga mata pa ring nagmamasid sa amin. Ang pintuan ay nagsara at kami ginaiwan sa gitna ng kagubatan, puno ng tanong at takot. Ano ang lihim ng mundo at bakit kami ang mga pinili? Sa aming pagbalik sa sariling mundo, alam namin na hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay. Ngunit ang tunay na tanong ay ito. Handa ba kami para sa mga susunod na kabanata? Ang buong paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng aming mahihinang hakbang ang naririnig habang naglalakad kami sa makipot na daanan sa loob ng mahiwagang mundo na natuklasan namin sa likod ng pintuang iyon. Biglang bumagsak ang mabigat na usapan sa aming dalawa, ako at si Miko, habang patuloy naming iniisip kung anong klasing lugar ang napasukan namin.
Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang kakaibang pakiramdam sa unang pagkakataong nakita ko ang pintuan. Para bang may bumulong sa akin na buksan ito na parang may tawag na hindi ko maintindihan. Sa loob ng ilang oras, ang mundo sa likod ng pintuan ay tila isang balintataw. Isang lugar na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong totoo. Eli, tingnan mo to, bulong ni Miko. Hinawakan niya ang braso ko. Nakaturo siya sa isang bagay sa gilid ng daanan. Isang salamin. Hindi ordinaryong salamin ito. Ang frame nito ay yari sa makintab na ginto. May mga ukit na hugis bulaklak, pero ang salamin mismo ay hindi malinaw. Parang may alon sa loob, gumagalaw ang imahe sa ibabaw nito. Parang buhay yung salamin, bulong ko. Halos hindi ko maituloy ang mga salita dahil sa kaba. Nang lumapit kami, nakita namin ang sarili naming refleksyon, pero kakaiba. Sa salamin, hindi kami nakatingin sa gubat na ito. Nakikita namin ang sarili namin na parang nasa ibang lugar. Isang madilim na silid, puno ng mga libro, may mga kandilang nakasindi sa paligid. Ellie, hindi maganda to, sabi ni Miko. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa tono niya. Pero bago pa ako makasagot, biglang may narinig kaming boses mula sa salamin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakarinig, pero parang may sinasabi ang refleksyon namin. Bakit kayo nandito? Isang malalim at malamig na tinig ang bumulong mula sa loob ng salamin. Napaatras kami ni Miko pero hindi kami makaalis sa lugar. Para kaming nakapako sa kinatatayuan namin. Wala kaming masamang intensyon, sagot ko nang nanginginig. Pero imbis na sumagot ang refleksyon, bigla itong nagbago. Ang mga mukha namin naging ibang tao. Ang mga mata nila ay kulay pula, ang mga ngiti nila ay peke at malamig. Kung ano ang inyong hinahanap, magbabayad kayo sa tamang oras, sabi ng refleksyon, kasabay ng malakas na pagdagundong sa paligid. Eli, tumakbo tayo, bulong ni Miko. Pero bago kami makagalaw, biglang lumiwanag ang salamin. Isang liwanag na halos nakakabulag. Nang bumalik ang normal na tanawin, wala na ang salamin. Para bang hindi ito kailanman naging nariyan. Hindi kami makagalaw sa takot. Napatingin ako kay Miko at alam kong pareho kaming may iniisip. Ano ang ibig sabihin ng salamin? Bakit may ganoong babala? Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas tahimik kaysa kanina. Ang daanan ay tila walang katapusan, pero napansin namin na unti-unti itong nagbabago. Ang mga puno ay nagiging mas madilim, mas makapal ang mga ugat, at parang may mga aninong gumagalaw sa paligid. Miko, sa tingin mo, tama bang dumaan tayo rito? Tanong ko, kahit alam kong wala rin siyang kasiguraduhan. Hindi sumagot si Miko, pero nakita kong mahigpit niyang hawak ang bag niya. Parang naghahanda siya sa anumang maaaring mangyari. Maya-maya, narating namin ang isang clearing, isang malawak na lugar na parang isang mataas na burol. Sa gitna nito, may isang lumang bahay. Ang bubong nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at ang pader nito ay nababalot ng lumot. Parang hindi ito bahagi ng mahiwagang mundo na napasukan namin, parang isang bagay na iniwan na ng panahon. Sa tingin mo, may tao sa loob? Tanong ni Miko. Mahina ang boses niya. Tumango ako, pero hindi ko alam kung tama ba ang sagot ko. Ang lugar na iyon ay tila nag-aanyaya, pero sa parehong pagkakataon, parang gusto nitong itaboy kami. Pagpasok namin sa bahay, mas malala ang naramdaman naming kaba. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok, pero may mga gamit na parang kamakailan lang ginamit. Isang tasa ng tsaa sa lamesa, isang bukas na aklat, isang lumang orasan na gumagana pa. Napansin ko ang isang pinto sa likod ng bahay. Mas maliit ito kaysa sa pintuang nakita namin sa simula, pero may kakaiba sa pintuan. Parang may liwanag na nanggagaling mula sa ilalim nito. Ellie, huwag nating buksan yan. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Sabi ni Miko, hinila niya ang braso ko. Pero hindi ko na siya narinig. Parang may puwersang nagtulak sa akin para lumapit. Ang mga kamay ko,
hindi ko mapigilang abutin ang doorknob. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa amin ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang lugar na puno ng mga higanting salamin. Lahat ng salamin ay nakaayos ng perpekto at bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang eksena. Mga taong hindi namin kilala, mga lugar na hindi namin alam at kami, oo, kami. Sa isang salamin, nakikita namin ang sarili namin na nakatayo sa parehong lugar, pero may isang lalaki sa likod namin. Ang lalaki ay nakasuot ng itim, may hood na tumatakip sa mukha niya. Unti-unti siyang lumalapit sa amin sa salamin, pero nang lumingon kami, wala siya sa likod namin. Balik kami sa salamin, naroon pa rin siya, mas malapit na ngayon. Eli? Bulong ni Miko, halos hindi niya maituloy ang sasabihin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, pero bago kami makagalaw, biglang bumukas ang lahat ng salamin. Isa-isang nagkabasag ang mga ito, at ang tunog ng basag na salamin ay parang alingawngaw na umabot sa buong mundo. At doon namin naramdaman ang malamig na hangin sa likod naming dalawa. Nang bumungad sa amin ang liwanag mula sa lihim na pintuan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at pananabik. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, na palaging handang sumuong sa kahit anong pakikipagsapalaran. Kami nagsisimula sa isang hindi pa namin napupuntahan, isang mundo na puno ng misteryo at hiwaga. Handa ka na ba? Tanong ni Lila. Ngumiti siya ng may pag-aalinlangan, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung handa ako, pero walang atrasan, di ba? Sagot ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Sa pagpasok namin, agad naming naramdaman ang malamig na hangin na tila yumakap sa aming katawan. Ang paligid ay puno ng kakaibang tanawin, mga puno na ang mga dahon ay kumikinang sa iba't ibang kulay, at mga bulaklak na naglalabas ng musika sa bawat paggalaw ng hangin. Ang lupa ay tila isang salamin na sumasalamin sa kalangitan na puno ng mga bituin kahit pa maliwanag ang araw. Grabe, parang nasa panaginip tayo. Bulong ni Lila habang unti-unting umuusad sa harap. Habang naglalakad kami, napansin namin ang mga nilalang na hindi namin karaniwang nakikita, mga paru-paro na may pakpak na parang kristal, mga ibon na may balahibo na kumikislap sa gintong liwanag. Lahat ng ito ay nagpatotoo sa hindi maipaliwanag na kagandahan ng mundo sa likod ng pintuan. Sa tingin mo, anong meron dito? Tanong ko, pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Siguro, ito ang mundo kung saan lahat ng imahinasyon ay nagiging totoo. Sagot ni Lila, ang kanyang mga mata nangungusap ng pagkamangha. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang may lumitaw na isang landas na tila gawa sa mga bituin. Ang dulo nito ay nagliliwanag at parang may tinatawag sa amin mula doon. Napatingin kami sa isa't isa, alam naming pareho, na kailangan naming tuklasin ang landas na iyon. Parang ito ang daan, sabi ko, at hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sinundan namin ang landas, ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangamba. Habang papalapit kami sa dulo, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Isang pakiramdam na may nakatagong lihim na naghihintay sa amin. Sinalubong kami ng isang malaking pintuan na gawa sa lumang kahoy, pinalamutian ng mga ukit na simbolo na hindi namin maintindihan. Sa tingin mo, ito ba ang susi sa misteryo ng mundong ito? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isa lang ang paraan para malaman, sagot ko, at ang aking kamay ay unti-unting humawak sa hawakan ng pintuan. Sa pagbukas ko nito, isang liwanag ang bumalot sa aming paligid. Isang liwanag na tila lumilipad patungo sa kaibuturan ng aming kalooban. Pagmulat ng aming mga mata, nagulat kami sa aming nasaksihan. Nasa gitna kami ng isang pabilog na silid na puno ng mga lumang aklat at mga kasangkapan na tila galing pa sa sinaunang panahon. Ang sahig ay gawa sa marmol at sa gitna nito ay isang pedestal
na may nakapatong na kristal na kumikislap sa iba't ibang kulay. Parang ito ang puso ng mundong ito, sabi ni Lila. Lumapit siya sa pedestal, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Habang kami nag-uusap, biglang may narinig kaming boses mula sa likod. Isang boses na hindi pamilyar, ngunit puno ng awtoridad at misteryo. Maligayang pagdating, mga tagapagtuklas, sabi ng boses, ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kayo ang mga pinili. Napatingin kami sa likod at doon namin nakita ang isang figura na hindi namin inaasahan. Isang tao na may suot na kapa, ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara na nagkukubli ng kanyang pagkakakilanlan. Pinili para saan? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ngumiti ang figura at sa pag-angat ng kanyang kamay, ang mga aklat ay biglang lumipad at nagbukas sa hangin, nagpapakita ng mga larawan at kwento ng iba't ibang mundo. Para sa isang misyon na magliligtas sa balanse ng mga mundo. Sa pagkakita ng mga imahe, naunawaan namin na ang pintuan na aming nadiskubre ay hindi lamang isang daanan kundi isang susi sa mas malaking kapalaran. Isang kapalaran na hindi namin inaasahan, ngunit hindi na kami makakatakas. At sa huling tingin ko sa figura, sa likod ng maskara, nakita ko ang mga mata na puno ng lihim at kaalaman. Mga mata na tila pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung saan. Ang tanong na bumalot sa akin, sino siya at bakit kami ang pinili? Sa kabila ng pagkamangha, alam ko na ang susunod na hakbang ay magiging simula ng isang hindi malilimutang paglalakbay. Ngunit ang tanong ay nananatili, kaya ba naming harapin ang mga pagsubok na naghihintay? Sa wakas, narating namin ni Miguel ang lugar kung saan namin unang natuklasan ang pintuang patungo sa ibang mundo. Sa kabila ng aming pagtataka at kaba, hindi namin mapigilan ang pag-asam na muling buksan ito. Ang pintuan ay lumitaw sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona, at sa likod ng bawat sulok nito ay naroon ang mga alaala ng aming unang paglalakbay. Miguel, sigurado ka bang dapat natin itong gawin ulit? Tanong ko habang pinagmamasdan ng pintuan na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Oo, kailangan natin. May mga tanong na hindi pa nasasagot. At saka, di ba gusto mong malaman kung ano talagang nangyari sa atin doon? Sagot niya, puno ng determinasyon sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim at sabay namin hinawakan ang kwintas na natagpuan namin mula sa aming unang paglalakbay, ang susi sa pintuan. Nagsimulang lumitaw ang mga ukit sa kahoy at unti-unti itong bumukas sa harap namin. Kita ko ang excitement sa mga mata ni Miguel at hindi ko mapigilan ang sariling mabighani sa misteryo ng lugar na ito. Pagpasok namin, muling bumungad sa amin ang hindi pangkaraniwang mundo. Ang mga puno na naglalakad, ang mga ibon na may makukulay na pakpak, at ang mga ilog na tila kumakanta habang dumadaloy. Parang panaginip ang lahat, ngunit alam namin na totoo ito. Alam mo, laging naiisip ko kung paano kaya kung dito na lang tayo nakatira. Sabi ni Miguel habang naglalakad kami sa gilid ng isang kumikinang na lawa. Nakakatukso, pero alam mong hindi ito posible. Marami pa tayong dapat gawin sa mundo natin. Sagot ko, kahit pa alam ko na sa kaloob-looban ko ay nais ko rin ang parehas na bagay. Habang naglalakad kami, napansin namin ang kakaibang anyo ng mga halaman sa paligid. Parang may gusto silang iparating. Sa bawat hakbang, tila may pahiwatig na bumubulong sa amin, naguudyok na sundan ng landas papunta sa isang lugar na hindi pa namin nararating. Miguel, tingnan mo to, sabi ko habang tinitingnan ang mga bakas ng paa sa lupa. Parang may humantong sa atin dito. Sino kaya at bakit? Tanong ni Miguel, halatang naguguluhan din sa misteryo. Nagpatuloy kami, sinundan ng mga bakas na parang inaakit kami ng isang hindi nakikitang lakas. Hanggang sa narating naming muli ang isang puok na hindi namin inaasahan,
Isang bagong pintuan, mas malaki at mas detalyado kaysa sa nauna naming nakita. Parang ibang klase ito, Miguel. Bulong ko habang pinagmamasdan ng ukit sa pintuan. Ano kaya ang nasa likod nito? Nang sumapit kami sa pintuan, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Parang may buhay ito at nag-aanyaya na buksan namin. Sa kabila ng takot, ang kuryosidad namin ang nangibabaw. Sabay kaming humawak sa hawakan at sa isang iglap, bumukas ito sa harap namin. Sa likod ng pintuan, hindi namin inaasahan ang aming matutuklasan. Isang malawak na palasyo ang bumungad sa amin, puno ng mga mahiwagang nilalang na tila naghihintay sa aming pagdating. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang matandang lalaking may maputing balbas at mga mata na puno ng hiwaga. Nagbalik kayo, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay parang bumabalot sa buong paligid. May mga bagay na kailangan ninyong malaman. Miguel, sino siya? Tanong ko, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Ito ang hindi ko nasabi sa iyo, pero sa unang pagbisita natin, may mga bagay na natutunan ako. At siya ang may hawak ng mga sagot. Sagot ni Miguel, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Lumapit ang matanda sa amin at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lumang aklat. Hindi aksidente ang inyong pagdating. Ang mundo natin ay konektado sa inyong mundo at may panganib na nagbabadya. Kayo ang susi sa kaligtasan. Nagkatinginan kami ni Miguel, hindi alam kung paano haharapin ang bagong responsibilidad na ito. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na kailangan naming harapin ang hamon. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Miguel, puno ng tapang sa kanyang boses. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, biglang nagiba ang paligid. Narinig namin ang malakas na tunog ng mga pakpak at sa isang iglap, nawala kami sa kinaroroonan namin. Bumalik kami sa dating pook, ngunit ngayon ay nag-iisa na lang ako. Miguel? Tawag ko, ngunit walang sumagot. Ang pintuan ay sarado na at tila nawala si Miguel sa likod nito. Habang nakatayo roon, nagising ang isang katotohanan. May ibang puwersa na hindi namin alam ang naglalaro sa amin. At ngayon, kailangan kong malaman kung paano ko maibabalik ang aking kaibigan.